Ako po si Marga, 27 years old. Isa din po ako sa mga mahilig makinig ng mga kwento. Kaya naman, naisipan ko ding ibahagi ang naging istorya ng buhay ko kasama ko ang isa sa mga kumpare namin. Ganito, nag-umpisa ang kwento. Balikan po natin nung 22 years old pa lang ako. Sa edad kong yan, may asawa na ako at may anak na din. Nasa bahay lang ako noon. Nag-aasikaso sa anak namin. At yung asawa ko naman, namamasada siya ng jeep. Nasa probinsya kami noon. Kaya medyo maayos naman ang pamamasada niya. At nung medyo nahihirapan na yung asawa kong pagsabayin ang driver at konduktor, dito na niya naisipang kunin ang isa sa mga kumpare namin. Siya, si Paring Jeff. May asawa din siya at isang anak. Kaya lang, yung asawa niya nasa ibang bansa. Kaya, madalas maiwan yung anak nila sa mga kapitbahay nila doon. Naawa ang asawa ko sa kalagayan ng anak nila. Kaya, sinabi niya sa akin na, doon na lang sa bahay namin ang anak ni Jeff para daw may kalaro ang anak namin. At para daw mabawasan ang iniisip ng kaibigan niya. Dahil madalas daw itong nakatulala. Dahil iniisip niya ang anak niyang iniwan lang niya sa kanilang kapitbahay. Naawang asawa ko pag ganon ang nakikita niya. Baka daw kasi ano pa ang mangyayari kay Jeff. Kaya naman, sinabi na niyang doon muna ang anak ni Paring Jeff sa bahay natin. Mas okay daw yun dahil alam daw nilang maalagaan ko ng maayos. At dahil sa kagustuhan kong may kalarong anak ko, pumayag na. Masaya si Paring Jeff dahil pumayag ako sa sinabi ng asawa ko. Mula nung araw na ako na ang nagbabantay sa anak ni Pare, naramdaman at napansin kong lalo pa siyang naging malapit sa akin at madalas na din siyang bumili ng mga pasalubong para sa akin. Nalabis ko namang kinagulat dahil sa mga ginagawa niya. Nung time na tinanong ko siya kung bakit niya ako pinibigyan, ang sabi naman niya noon, maliit lang daw na bagay yung ginagawa niya dahil sa pag-aalaga ko sa anak niya. Dahil sa mga sinabi niya, nawala na yung mga pag-aalinlangan sa isip ko. Hindi ko na binibigyan ng halaga ang pagbabago ni Paring Jeff. Ang alam ko noon, ganun lang yung gagawin niya. Hindi naman pala. Kasi may mas malala pa na labis kong kinakatakutan. Dahil si Pare, napansin ko ang mga kakaibang titig niya sa akin pag nakikipaglaro ako sa mga bata. Naiilang ako pag nakikita ko siyang sobrang lagkit ang mga titig niya. Ang madalas kong gawin pag ganun na siya, umaalis na lang ako. At kunwari, aasikasuhin ko yung mga tanim kong gulay sa labas ng aming bahay. Ang alam ko noon, hindi napapansin ni Pare ang pag-iwas ko. Kaya lang, nung time na lumabas ako, hindi ko inaasahan na susundan niya ako at nagulat na lang ako nung magsalita siya sa aking likuran. Mare, may nagawa ba akong hindi maganda? Ang tanong nito. Uy pare, nandyan ka pala.
Wala naman. Bakit mo naitanong yan? Ang sagot ko. Kasi ramdam kong iniiwasan mo ko. Or baka naman ayaw mong nandito yung anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya iiwan sa'yo. Magkikiusap na lang muli ako sa kapitbahay namin. Pasensya ka na, Mare. Alam kong nahihirapan kang alagaan ang anak ko dahil may kakulitan, ang sabi niya. Hala siya, kung ano-ano ang sinasabi mo dyan, pare. Hindi kita iniiwasan, no? At mali din ang iniisip mo tungkol sa anak mo. Hindi ako nahihirapan alagaan siya dahil mabait naman. Mas maganda nga na nandito ang anak mo. Natutuwa din kasi ang anak ko, pare, dahil may klaro na siya. Kung ano-ano ang iniisip mo, ikaw naman kasi ang wika ko. Anong ako? Bakit? Anong nagawa ko? Mare naman ang daming paligoy-ligoy. Sabihin mo na kasi ang dahilan kung bakit ka ganyan, ang sambit niya. Kasi nga naman sasabihin ko na sana ang dahilan kung bakit ako umiwas. Kaya lang, biglang lumabas ang asawa ko at niyaya niya si pare papasok sa loob ng bahay. Pumasok na nga ang dalawa at naiwan akong napapangiti na lang. At habang nasa labas ako ng bahay, nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng aming bahay. Ngumiti siya at kumaway. Hindi familiar ang mukha ng lalaking yun. Kaya, dali-dali akong pumasok sa loob ng aming bahay. Nakaramdam ako ng takot nung nakita ko ang lalaki na yun. Nung nakapasok na ako sa loob, yung takot na aking nararamdaman, hindi yun naitago sa magkumpare. Lumapit ang asawa ko at agad niyang tinanong kung bakit ganon ang reaksyon ko. Mahal, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Ang nagtataka at halatang nag-aalala ang asawa ko. Kasi nga naman, mahal, may nakita akong lalaki sa tapat ng bahay natin. Ngumiti siya at kumaway. Hindi ko siya kilala. Kaya natakot ako, ang sagot ko. Ay oo nga pala, mahal. Yung kasamahan namin yun. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. May pupuntahan pala ako ngayon. Isasama ko sana si pare. Kaya lang, naisip kong wag na lang. Kasi baka bukas pa kami makakabalik. Pasensya ka na, mahal, ha? Kailangan ko nang umalis. Nakakahiya naman dun sa kasamahan namin pag maghihintay pa yun ng matagal. Oh, paano yan, pare? Ikaw muna ang bahala sa mag-ina ko, ha? Kung pwede lang sana, pare, bukas ka na lang umalis. Nag-aalala kasi ako pag wala silang kasama dito. Alam mo naman, pare, marami pa rin ang umaaligid sa asawa ko. Kahit alam nilang may asawa at anak na. Baka mamaya may sumingit pa habang wala ako. Sige na, pare. Mahal, aalis na ako. At nakakaya sa kasama ko. Kanina pa naghihintay. Babalik din agad ako bukas. Ang sabi ng asawa ko. At tuluyan na siyang umalis. Nagtinginan kami ni paring Jeff nung nakalis ng asawa ko. At nakita ko sa mukha nitong parang nagtataka siya. Dahil sa mga salitang sinabi ng asawa ko bago umalis. Mare, bakit ganon ang mga sinabi ni pare? Parang lumalabas na wala siyang tiwala sa'yo. Okay lang ba sa'yo na ganon siya? Kasi hindi ka man lang nagsalita. Napapaisip na tuloy ako kung bakit ganon ang mga sinabi niya. Meron ba siyang basehan para ganon ang sabihin niya? Pasensya ka na, Mare, ha? Sige, lalabas muna ako saglit. Ang sabi ni pare. Okay lang yun, pare. Huwag kang humingi ng paumanhin.
Ganun talagang asawa ko. May pagkaseloso kasi. Hindi ko na lang pinapansin yung mga ginagawa or mga sinasabi niya. Ayaw ko kasi ng away. Kaya mas maganda na yung manahimik na lang ako kaysa magtalo pa kami. Ikaw pala pare. Hindi ka ba ganyan sa asawa mo? Lalo na at nasa ibang bansa siya. Ang sagot ko. Mare, alam mo, seloso din ako. Pero hindi ko sinasabi sa asawa ko ang mga salitang gaya ng mga sinabi ni pare. May respeto ako sa asawa ko. At syempre, malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya, kahit isang beses man lang sana, hindi ako nagbitaw ng ganyan na salita. Masakit kasi yung alam mong walang tiwala ang asawa mo. Hanggat maaari, ayaw kong manakit mare, lalong-lalo na sa asawa ko. Nasa malayo siya para sa amin. Mahirap mag-isa sa ibang bansa. Kaya, ayaw ko siyang bigyan ng dahilan para mag-isip ng hindi maganda. Ang sabi ni pare, ang bait mo naman pala pare, buti ka pa. Samantalang yung asawa ko, wala siyang pakialam sa aking nararamdaman. Hindi man lang niya iniisip na nasasaktan din ako. Pero, gaya nga ng sinabi ko kanina, hayaan ko na siya kung dun siya masaya. Wala akong magagawa. Basta, ayaw kong makipag-away. Ayaw kong pag-awayan namin ang bagay niyan, ang sabi. At habang nagsasalita ko, napansin ko ang mga titig ni pare na sobrang likot at sobrang lagkit na nakatitig sa akin. Hindi ako sanay na ganon si pare. Kaya, mas minabuti ko na lang ang tumayo at agad na akong nagtungo sa kusina. Pare, dito ka muna ha. Magluluto muna ako. Baka kasi nagugutom na yung mga anak natin na abala sa kanilang paglalaro. Ang sabi ko kay pare. At tumayo na ako. Pumunta nga ako sa kusina at inihanda ko na ang mga lulutuin ko. Abala ako sa paghihiwa ng mga sibuyas at bawang nung naramdaman kong hinawakan ni pare ang kamay ko. Ako na dyan, baka mamaya masugat pa yung kamay mo. Ikaw muna ang magbabantay sa mga bata. Nandun sila sa kwarto nyo. Nakita kong pumasok sila doon. Dala nila yung mga laruan nila ang sambit niya. Oops, pare. Nandyan ka naman pala. Anong ginagawa mo dyan? Ako nang bahala dito. Ikaw na lang ang magbabantay sa mga bata. Sanay na ako sa mga gawaing bahay. Kaya, huwag kang mag-alala. Kaya ko na to pare, ang sabi ko kay pare. Alam mo mare, ayaw kong maging pabigat kaming mag-ama sa inyo. Kaya, gusto kong tumulong. Sana, huwag mong masamain ang mabuting intensyon ko, ang sabi nito. At dahil masyadong makulit si paring Jeff, mas minabuti ko na lang ang umalis na sa kusina at inasikaso ko na ang mga bata. Mag-aalas 6 na nun, kaya medyo ramdam ko din ang pagod. At habang abalang-abala ang dalawang bata sa kanilang paglalaro, nahiga ako sa kama. Wala naman sa plano ko ang matulog. Pero hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng antok. Pinikit ko ang mga mata ko. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Sa himbing ng tulog ko, haplos sa aking ulo ang gumising sa akin. Napabalikwas ako nung nakita kong si pare ang gumagawa nun. Mare, pasensya ka na. Nakatulog ka na kasi, kaya gigisingin na sana kita para kumain na. Yung mga bata pala, gaya din sa'yo, nakatulog na rin. Huwag kang mag-alala, nag-shower na sila
At pinakain ko na din ang mga anak natin. Hindi na kita ginising dahil alam kong pagod ka. Sige na, Mare. Halika na sa kusina. Kain muna tayo, ang sabi ni Pare. Pare, pasensya ka na ha. Hindi ko alam na nakatulog na pala ako. At salamat dahil inasikaso mo ang anak ko. Sige na, Pare. Halika na. Pumunta na nga kami sa kusina at kumain na kami. Magkatabi kami ni Pare that time. Kaya, hindi ko maiwasang masagin niya ang mga pako. At yung mga sumunod na eksena, hindi ko inaasahan na magagawa yun ng kumpare namin. Naramdaman ko kasing pinapagapang na niya ang kanyang paa sa hitap. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Kaya tumayo ako. Pare, bakit ka ba ganyan? Ang laki ng tiwalang binigay ng asawa ko sa'yo. Pero, bakit mo inabuso? Hindi porket nagtiwala na kami sa'yo. Ganito na ang gagawin mo? Nasaan ang konsensya mo, pare? Habang ginagawa mo yan sa akin, hindi mo ba iniisip ang asawa mo? Tiwalang-tiwala siya sa'yo. Pero ikaw pare, anong ginagawa mo? Kung gusto mong gumawa ng hindi maganda, pwede ba? Pare, huwag ako. Dahil mahal ko ang asawa ko. At ayaw kong masira ang pamilya ko. Kaya, kung may konting hiya ka pang natitira, umalis ka na, pare. At huwag ka nang babalik pa. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ito makakarating sa asawa ko. Basta, ipangako mo lang sa akin na ito na ang huling pagkakataon na makita kita. Umalis ka na. Ang galit na sabi ko. Sa lahat ng mga masasakit na salitang binitawan ko, parang hindi niya narinig ang mayon. Dahil tumayo siya at pumunta sa aking likuran. Mare, baka naman nakakalimutan mo na. Sa ating dalawa, mas malaki ang tiwala ni pare sa akin kaysa sa'yo. Kaya, kahit sabihin mo ang ginawa ko sa'yo, alam kong hindi yun maniniwala. Matagal nang walang tiwala ang asawa mo. Alam ko na ang background mo, Mare. Huwag ka nang magmalinis. Alam ko na din ang dahilan kung bakit ganon si pare. Ang bulong ni paring Jeff. Habang nagsasalita siya, inaamin ko. Nakikiliti ako. Halos tumindig na ang mga balahibo. Sinubukan kong iwasan si pare. At sinubukan ko ding labanan ang nararamdaman ko. Kaya lang, matindi si pare. Parang may gayuma. Dahil hindi ko na siya kayang iwasan pa. Kahit anong pagmatigas ko, natangay niya ako. Naging marupok na ako sa mga sandaling yun. Sa madaling salita, nagtagumpay si pare. Kinain ko lahat yung mga sinabi ko at halos hindi ko na siya kayang titigan dahil naging marupok na ako. Pagkatapos ang sandaling yun, natulog na siya. At ako naman, balisang-balisa ako. Hindi ko kasi maintindihan yung sarili ko. At patuloy na nagtatanong ang aking isipan. Bakit ko nagawa yun? Paano pa ako magkikisama sa asawa ko? Nakokonsensya ako sa aking ginawa. Kaya, nagdesisyon akong umalis na lang sa bahay namin. Umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko sinabi sa kanilang nangyari dahil alam kong magagalit sila. Pero, sadyang ang lihim ay hindi kayang itago
ng panghabang buhay. Pagkalipas kasi ng ilang buwan, hindi ko inaasahan na dadalaw ang asawa ko sa bahay ng mga magulang ko. At dito niya sinabi ang lahat sa akin. Alam ko na ang nangyari. Mahal kita. At kaya kong kalimutan ang lahat-lahat. Alang-ala sa anak natin. Pero, ang gusto ko lang sana, mangako ka sa akin na huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Bago ka gumawa ng hindi maganda. Sana, isipin mo muna ang anak natin. Nag-iisang anak lang siya. Huwag mo sanang sirain ang kinabukasan niya. Hindi na ako babalik pa sa bahay natin. Dito na tayo magsisimula ng panibagong buhay. Ang sabi ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa asawa ko. Dahil talagang nahihiya at nakokonsensya ako sa aking nagawang pagkakamali. Nagpasalamat ako at humingi ako ng tawad sa kanya. Ang sagot naman niya nun, kalimutan ko na daw ang nangyari at magsisimula na kami sa panibagong kabanata ng aming buhay. Nung time na yon, hindi na nga bumalik ang asawa ko sa dating bahay namin. Nagpatayo kami ng bahay malapit lang din sa bahay ng mga magulang. Tumira kami sa bagong bahay namin na para bang walang nangyari. Pinilit ko na ding kalimutan ang nangyari sa amin ni pare. Dahil gusto ko nang mag-focus sa mag-ama ko. Yung mag-ama kong tunay na nagmamahal sa akin. Sa ngayon, maayos na ang aming pagsasama ng asawa ko. Nung tinanggap niya akong muli, hindi na muling naungkat pa ang nagawa kong kasalanan. Bilang kapalit sa mga kabutihang pinapakita at pinaparamdam ng asawa ko, hindi ko na hinayaan na muling magkasala pang muli. Tama na yung isang beses na nagkamali ako. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Marga.